panibagong encounter sa magko-convert ng UG to. Yan yung butas niyan, 'di ba? 4. Pero sa loob liliit siya. Surprise. So hindi kasya. So maiksi ito. Kailangan niyo nang maghanda ng mas mahabang ganito na 4 ang size. So what's up? So ngayong araw, mag-upgrade tayo ng Dominal from UG1 to UG2. Tara, sama natin si Master. So, nauna na sa atin si Master. Wala si Master. Ayan, Master Paul. Kasama na natin mag-destroy it yourself. Ayan, alis lang natin yung cover ng UG1 natin. So, mamaya, UG2 na yan. Lakas talaga ni Master. So, ito yung mga pyesa natin. So, ito ang windshield, handguard pang UG V2, belly pan pang UG V2. Pero ito, optional. Bumili lang ako ng parang tank kit niya. So, yung mga presyo niyan ilalagay ko kasama tong bracket kasi hindi mo ma-install to nang wala tong bracket. So, ayan yung itsura niya. So, ito yung mga papalitan natin para maging UG V2 siya. So, unang-una, itong windshield, yung visor niya, ang kanyang belly pan, at saka ito, magkakaroon tayo ng handguard dyan. So, magiging V2 na itsura na siya. So, overall, ito yung mga presyo nun habang kinakabit natin, sasabihin na rin natin. So, ito yung itsura niya. Bumili rin ako ng nung pang patigas nito kasi, ang lambot to. Baka masira. So, ayan. Nauna na tayo nagpakabit nito, BMAX Macquarie TV yan. So, ayan, ito, lang to, Lazada Racing, Shopee pala, Shopee. So, pag gusto nyo, puntahan nyo lang yung profile ko sa Shopee, nandun yung link nito. I-add to cart nyo lang. So, ayan, tirahin na namin ni Master, mostly ni Master lang. So, itong pyesa natin, itong handguard, itong pang-original na UG2, yan, 4,400. So, ito yung mga K-Pops Mikkel na nabili natin. Ayan, puro Kawasaki lahat yan, oh. Kompleto naman, pag bumili kayo doon, nakabox pa yan. So, yung windshield lang, ah. So, yan, yung windshield ay 4,500 naman. So, yan, nalalaman nyo yung mga presyo. Total natin mamaya para kung worth it ba. Pero para sa akin kasi gusto ko siya maging UGB2. So, nasa gumagamit. Kung ayaw nyo, di stick kayo dyan. Kung gusto nyo naman, paltan nyo. May riser din akong binili, pero sa shop ko napapalagay yun para tumaas pa siya. So, ito, belly pan, 3,700. Pang UGB2. So, yan, perfect fit. Wala naman kaming bolts na So, nagmumukha na siyang B2. So, yan. Sa mga magtatanong, ang bracket, 350 o 400 pesos. Tapos, ito, yung navigation holder sa Shopee lang. Nasa almost 200 pesos lang din. So, yung mga link niyan, ilalagay ko na lang dito sa description. Check out nyo na lang. So, yan. Magmumukha na siyang B2. Nag-iiba na itsura niya. So, panibagong encounter sa magko-convert ng UG to. Yan yung butas niyan, 'di ba? 4, pero sa loob liliit siya. Surprise. So, hindi kasya. So, maiksi ito. Kailangan niyo nang maghanda ng mas mahabang ganito na 4 ang size. May libre tong bolt, yung pala. Yung bolt na to, bale yan, oh. Tingnan mo. Papakita ko ulit sa inyo, ah. Ayan yung bolt nito. Pag tinignan mo, surprise, liliit sa loob. Ayan, oh. Liliit siya. So, kailangan mas mahaba kasi yung bolt nito. Sa kabila, walang problema. Okay na. Dito lang. Kaso, walang nagsabi sa akin. Pang UG V2 na kasi to, di ba?
So, kailangan nakahanda ka sa ganito. Size 4 na bolt. So, nakabili tayo ng bolt sa Aurora. Yan, kabit na natin. 4 ang size niyan. Para siya nakadikit din sa ano no, clutch pole. Dito sa kanan, wala kaming problema. Yan, kumabit siya. Ito lang talaga. So, buti si Joseph nakakuha ng bracket. So, okay na kami. Sa bike na to eh. Kinalas niya yata. So, yun. Tapusin na natin yan. Bracket. Pang bisikleta. DIY. Ano nga, pampreno yan eh, no? Sa preno ng bike. Nisa yun. Sa pambata. So, okay na. Tapos na yung mga handguard tsaka windshield. You know. UG2 na. Oh. UG2 na yan. So, from UG1. Functionality. UG2. Anong pinagkaiba nila wala? Wala eh. So, ayan. Sinearch namin kay Gemini kung anong pinagkaiba ng UG tsaka B2 na UG. So, ang sinabi niya, sa mechanical side, wala. More on touring setup siya talaga. So, UG2 na talaga to. Accessories lang. So, yan. Magkano ba nagastos natin? Nasa 13,270 o 250. Ilalagay ko dito yung total. Pero ang kulang na lang nito sa UG2 ay, kasi yung UG2 dito, may USB port. May USB port akong binili na may voltmeter. Plano ko dito ilagay sa tabi. So, yun na itsura niya. Dito sa harap. Ayan, o. So, hindi na sa itatama yung hangin. Pang touring na siya, basically. So, ayan, okay, nakakapanan ni Master lahat. Tibay na. So, Maray pala. baka umaray. Ayan, so, kompleto na tayo dyan. PPF na lang, tsaka, ibang mga accessories niya na pang PMS na next natin. So, ayan, o. Po, ano yung height mo? 5'6". Oh, ayan, o. Ayan ang itsura niya sa Dominar. 5'6" si Master, yan, o. Medyo tiptoe lang. Walang adjustan pa yan, ha. Stock lahat, pati gulong. Okay din, no? Pogi, no? Diretso mo ang ganyan. Pogi. Kaya kailangan ko i-rise pa siya, eh. Dapat nakaganyan, para nakaganon ang kamay. Oo. Kaya ako maliit na tao ako. Ganyan yung pwesto ko dito. Kaya itataas ko pa siya. Ang ganda na, oh. So, panier na lang sa gilid. Pag-iisipan pa natin. Pero yan na siya. Pogi. Thank you, Master. Nice one. At yan ang ating Destroy It Yourself version ng UG to UG B2 ng Dominar. Bajaj number 1. A few moments later. In memory of Project 7. Yan ang pinili ko, hindi sec kasi paborito ng 7. Tas violet color ang ating suot na yan. Ay, ito ba? Tatanggalin na rin? Bakit? Tanggal na. Master pa din, taga-kabit. Galawin mo. Buong motor ang gagalaw. Matibay. yan. Need 1 moto yung pinagbilang ko. Need 1 moto. Medyo mahal siya pero ang maganda, double bolt. Dito at saka dito. Lagyan nyo lang ng goma yung chassis number para di magasgas. Ang ganda. Sakto lang yung laki. Oo, ito nga yun. Ganda, Ito 7. yung manipis. 7. Alright, sabit na ni Master. Ano? Oh. Ganda kulay, di ba? Pang pattern, no? Test it. Oh, yeah. Galawin mo. Kasama ang motor. Team 7. Project, let's go. Alright. Next episode natin ay flashing ng mga fluids at tune up, tsaka ito, yung Breno, nawala na naman eh. Pero meron siyang konti, pero hindi siya nagbabawas ah. Walang bawas yan. So, yun na lang. Ito ang ating
Kawasaki Dominar from UG1 to so UG1 siya dati, 'di ba? Ngayon ito na siya. UG2.